Magandang umaga sa ating lahat. Ako si Aaron John M. Lubang. Itong aking daily devotion para sa araw nito. Ito po ay nakabatay po sa video series na ginagawa po ni Pastor Rasul Ocampo sa araw-araw at itong daily devotions. 365 daily devotion at ang paksa na tatalakayin natin para sa araw na ito ay Speak by the Spirit. Scripture naman ay Corinthians 2 verse 13 or 1 Corinthians 2 verse 13. This is what we speak, not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit. Explaining spiritual realities with the Spirit taught words. Ang unang katuturan natin o teaching ay the Spirit speaks to us. So, madalas yung nangyayari when the Spirit speaks to us, hindi ito kagaya ng mga tao, no? Yung narinig natin na audible na pag-uusap, no? Audible na kinakausap tayo ng Espiritu Santo, no? It isn't always audible, isn't always heard or through a person na maririnig natin yung salita ng pag kinakausap tayo ng Espiritu. Minsan nararamdaman lang natin na sa pakiramdaman na yun kinakausap ka at alam mo sa sarili mo na kinakausap ka. So when you're doing something good, when you're doing something wrong, na parang may naramdaman kang kinakausap na dapat hindi mo tong gawin. At pag when you're doing something good, may naramdaman ko, inuudyok ka na kailangan mong gawin. Parang nararamdaman mo sa puso mo na you have to do it, no? The Spirit speaks to us in more ways than in different ways other than through the voice, no? So titignan natin na ano ba yung nabibigay sa atin, that the Holy Spirit makes us a witness, no? Witness to God's glory, witness to God's grace, witness to God's blessings, witness to many things, and makes us ourselves a witness to speak about what God has done for us, yung mga blessings yung ginawa niya, tinulungan niya tayo sa mga pagsubok. At tingnan rin natin yung sa Luke, no? Luke chapter 12 verse 12, for the Holy Spirit will teach you at the time what you should say. So, hindi lang tayo kinakausap ng Espiritu, no? Hindi lang tayo ginagawang witness to the goodness of God, kundi tinuturuan rin tayo na paano tayo maging, how do we act, how do we become, what do we become, how do we portray ourselves, how do we show ourselves to people. So the Holy Spirit will teach us, tas maramdaman tayo na ganito talaga tayo dapat maging, no? Ito yung dapat yung pakita natin sa ibang tao, maramdaman natin sa sarili natin. And other than that, it teaches us at the same time what we should say, no? So this leads us to the second teaching, the Spirit speaks through us. So it speaks through us in a way na yung sinasabi natin ay hindi nanggagaling sa atin, kundi nanggagaling sa Espiritu mismo, na kung anong kailangan marinig ng taong kausap natin sa sitwasyon na yun, sa oras na yun, at sa yung mga specific na salita na kailangan nilang marinig, no? The Spirit speaks through us, through our actions, through our words, through what we do, no? So, yung mga ganong sitwasyon, naramdaman natin bigla na lang the words slide off our tongue na lang bigla, na parang dire-diretso na sinasabi mo, tapos parang tama yung sinasabi mo. Lahat ng payo mo parang galing sa puso, lahat ng payo mo merong diin, merong halaga, na ganun. The Spirit speaks through us and through others, na parang makausap tayo, na mapansin natin na pag may naririnig tayo na pinapagalitan tayo, pag sinasabihan tayo, na naririnig natin yun, at nararamdaman natin sa sarili natin na, at kailangan rin natin malaman na ginagamit sila ng bilang paraan para ginagamit sila bilang paraan para matuwid tayo, no? Nararamdaman natin sa puso natin eh. So no, the Spirit empowers our words. We are messengers of God, no? Simply. So the Spirit empowers our words, no? So tayo talaga yung nagiging daan, yung mga salita na kailangan marinig ng mga tao, tayo yung nagiging daan ng mga mensahe ng Panginoon. Nagkakaroon tayo ng kapangyarihan para mag-iba ng buhay ng ibang tao, para magbigay ng salvation sa ibang tao. Dahil tayo nagiging daan, tayo nagiging mensahe. Tayo tagapagdala ng mensahe ng Panginoon para maligtas ang ibang tao, para mapakita na anong ginagawa ng Panginoon sa buhay ng isang mananampalataya. So, yun lamang. Salamat sa pakikinig at mabuhay.